This video is from the Before You Buy series playlist. It's a playlist where I provide a general overview of stocks that are a part of the Philippine stock market. For this video, I'll be talking about Maynilad Water Services Inc., stock code Maynilad, and the recording date of this video is June 2026. So as usual, ito yung mga segments ng video na to, and pag-usapan natin una sa lahat yung ownership structure. So for the ownership structure, merong 4 na importanteng segments para sa Maynilad. So the first one, the largest shareholder, which is Metro Pacific Investments Corporation. Meron silang 38.3% na ownership. So syempre for MPIC, isa sa mga pinakakilalang businessmen dito sa Pilipinas, MVP or Manuel V. Pangilinan. So, isa din sa may significant ownership pagdating sa mga sikat na company sa country kagaya ng PLDT and Meralco. So, the second one is DMCI Holdings. Nasa 18.2% ownership sila sa Maynilad. And of course, isa sa pinakakilalang pangalan pagdating sa DMCI, si Mr. Isidro Consunji. And alam naman natin na ang DMCI ay merong significant ownership pagdating sa mga ibang listed company sa Philippines kagaya ng SEC. So, syempre sila din yung may significant ownership pagdating sa DMCI Construction or DMCI Homes and DMCI Mining. So, the third one, Marubeni Corporation, nasa 14.4%. So, hindi masyadong kilala kasi hindi naman siya Philippine na company. So, isa siyang Japanese corporation. So, ito yung kanilang CEO. And yung Marubeni Corporation na yan, hindi siya basta-bastang company lang sa Japan. So, nasa top 30 sila na largest companies. Tapos, yung market cap nila nasa $50 billion. So, nasa 3 trillion pesos yun. And the last segment nung sa ownership is yung public ownership, which is nasa 29.1%. So, combination na to ng ownership ng lahat ng labas sa mga significant shareholders ng Maynilad, no? So, andyan na yung mga retail investors, retail traders, mga institutions, mga funds, brokerage, investment firms. So, combined sila na may 29.1%. So, what are the brands under Maynilad? So, sa Maynilad, wala naman silang masyadong brands under them, no? Kasi hindi naman talaga sobrang daming ginagawa nung company na to. So, syempre, andyan na mismo sa pangalan, Maynilad. So, it operates yung water services, no, sa majority ng Metro Manila. Tapos, yung PhilHydro, so, na-acquire nila to nung 2012. And isa siyang subsidiary na nag-ooperate outside ng Metro Manila. Tapos, meron silang services sa mga ibang municipalities sa Luzon na area. And yung isa pa hindi masyadong kilala kasi maliit lang din compared sa overall business ng Maynilad sa Metro Manila. So yung Subic Water, so ganun din, parang halos parehas lang din sila ng PhilHydro. Pero ang focus lang nila is yung Freeport Zone and sa Olongapo City. So how does Maynilad make money? So for Maynilad, very simple lang yung kanilang business model. So, nakikita natin dito na meron lang silang 2 major segments, no? So, yung water services. So, ayan na of course, yung pag-provide ng tubig sa mga negosyo, sa mga bahay na under ng market nila. Which is of course the West Zone, no? Ng Metro Manila. And then, halos 80% yan, no, ng kanilang negosyo. And then, the other segment is wastewater services. So, nasa 20.5% yan ng negosyo nila. So, ito na yung sanitation charges nila na same din naman sa market nila pagdating sa Metro Manila. Tapos, ayun na yung na-mention ko kanina, PhilHydro and Subic Water nasa 1% lang. Tapos, may sobrang liit lang na others, which is yung mga iba pa nilang ways kung paano nagkakaroon ng pera. Pero sobrang liit na. So, ano ba yung advantage ng Maynilad kung bakit effective pagdating sa negosyo nila, no? So, may isang sagot dyan na sobrang simple lang naman and makikita nyo dito sa concession area nila, which is yung Metro Manila is divided pagdating sa West Zone tapos East Zone. So, essentially, kaya effective yung Maynilad kasi meron silang oligopoly, no? And mamaya, mamimension ko kung anong company yung isa pang may malaking market share pagdating sa mga concession areas. Pero nakikita nyo naman yan, talagang ang lawak ng scope ng Maynilad. Tapos, wala silang ibang kalaban dun, no? So, syempre, kung less yung competition,
kung walang ibang choice yung mga customers or mga consumers na sa isang company lang mag-avail ng mga products or ng mga services, of course, may inherent advantage agad yung company na yon. And I think that's what makes Maynilad effective, no? And ano pa yung mga ibang examples niyan, kagaya ng Meralco, 'di ba? Kasi sila lang yung nagdi-distribute ng kuryente pagdating sa Metro Manila and other surrounding cities. So, how does Maynilad spend money? So, kanina pinag-usapan natin yung services nila on how they make money and may dalawang segments lang. Pagdating naman sa expenses nila, kung paano sila nagsispend ng money, mas maraming category pero hindi naman sobrang hirap intindihin. So for the first segment nung kanilang expenses na donut chart, nakikita natin dito sa right side, core operations and plant maintenance. So sobrang laki niya, no? 41.7%. Less than 10% na lang, kalahati na yun ng buong company. So bakit ba ang laki nung expenses na yan? So if you're able to watch yung last video ko sa Before You Buy series, yung sa ASEN, 'di ba na-mention ko doon na ang business ng ASEN is to provide electricity. So it just makes sense na majority talaga nung expenses nila is to produce yung electricity na yon. So yung Maynilad, since utility company siya and ang only business model niya syempre is to provide water sa mga consumers, it just makes sense na malaki din talaga yung cut ng expenses nila pagdating dun sa pag-produce at pag-deliver ng water na yun, di ba? So, pagdating dito sa core operations and plant maintenance, ang mga kasama dito, of course, is yung mga pump and grid utilities nila, di ba? Para mapadaloy ng maayos yung tubig sa iba't ibang lugar. Yung pag-maintain ng mga equipment sa facilities nila. And of course, kasama na din dyan yung pag-treat nila ng mismong tubig para pag napunta na sa mga consumer, syempre malinis na. So, of course, talagang malaki yung cut ng expenses na to kasi ito na nga mismo yung business model nila kung paano sila nagkakaroon ng pera. So, the second biggest share pagdating sa expenses nila is yung non-cash infrastructure. So, nasa 32.8%. So, a third ng Maynilad, dito na pupunta yung pera nila, no, when it comes to the expenses. So, non-cash infrastructure. So, ito na yung kanilang mga expenses or assets na nagde-degrade over time. So, kasama na dito yung massive na network ng mga transmission water pipelines nila na of course nasa ilalim ng mga kalsada, no? So as the years go by at nagkakaroon na ng pag-degrade sa infrastructure na to, so syempre kinukonsider as expenses yun, no? And ano pa, yung depreciation pagdating sa mga assets nila na hindi related doon sa pipelines, kagaya ng mga trucks nila, mga corporate vans, at mga kung ano-ano pang assets, no? Example lang yung mga ganun. Kasama na rin dito yung kanilang mga long-term lease agreements and yung kanilang mga hardware and software depreciation. So, related na to doon sa kanilang mga business processing, no? So, malaki-laki rin. Kasi syempre, bukod doon sa kanilang assets, pagdating doon sa pag-produce ng tubig mismo, meron pa silang mga infrastructure na ginawa in order to build the business and the processes. So, the third one, halos 10%, yung personnel and workforce. So, syempre, dito na pumapasok yung mga incentives ng mga empleyado, yung mga insurance premiums ng mga workers nila. Andito na yung pasahod, yung salaries. So, syempre, malaking bulk din yan ng negosyo nila. And yung pang-apat, taxes and regulatory. So, malaki-laki yung binabayaran ng Maynilad pagdating sa fees dahil syempre heavily regulated yung business nila dahil nagkakaroon nga sila ng government-sanctioned monopoly, no? So, sabi ko nga kanina, oligopoly sila. Meron silang binabayaran ng mga franchise taxes, may mga binabayaran silang mga water permit, mga extraction fees, meron silang mga binabayaran ng mga environmental compliance permits. So, alam nyo naman, sobrang daming mga kailangang requirements, no, mga papeles na kailangan asikasuhin pagdating sa mga negosyo. So, ano pa kaya sa heavily regulated industry ng water production, no? So, malaki-laking part yan ng expenses nila. So, pagdating sa last segment, nasa around 7% yan. So, ano yung commercial and admin costs, also considered as support costs. So, kasama na dito yung collection and bank merchant fees. So, yung mga binabayaran nilang mga maliliit-liit na percentage, no, nabayad nila sa mga ibang company sa pag-handle ng processing ng
water payments ng mga consumers. So of course, kasama na rin dito yung mga expenses nila sa public relations, marketing, advertising, yung mga public campaigns nila, and yung mga gastos din nila pagdating sa yung mga ina-outsource nila ng mga services na hindi sila mismo yung nagpapasahod labas dito sa personnel and workforce nila. So for instance, yung security and janitorial services nila. So may mga iba na hindi sila yung direct na nagpapasahod. So may iba silang companies na kinukuha tapos ina-outsource nila yon. So dyan yung nagpo-fall sa commercial and admin support costs. So, who are their major competitors? So, kung isipin nga talaga natin, wala naman talagang competitor yung Maynilad in the sense na government-sanctioned monopoly nga sila kasi na-assign na talaga sa kanila yung west zone ng Metro Manila, no? Tapos mga ibang areas pa surrounding that. So, kapag sinasabi ko ditong competitor, it's more of a competitor nila pagdating sa stock market, no? So, kumbaga yung nakakaagaw nung buying pressure or yung demand nung stock nila pagdating sa mga investors or mga traders. So, of course, wala nang iba kundi yung Manila Water, which is of course in charge of the east zone naman ng Metro Manila. So, ito din, konting pahapyaw lang kasi hindi ko pa naman napapag-usapan yung Manila Water, stock code MWC. So, doon sa map na pinakita ko kanina, yung Maynilad West, yung Manila Water nasa east. So, may oligopoly sila pagdating sa Metro Manila pero pareha silang may government-sanctioned monopoly pagdating sa mga concession areas nila, no? So, wala na rin naman ibang water producer or nagpo-provide ng water services na makakatapat talaga sa Maynilad. So, Manila Water lang talaga. So, ayun yung isang company na listed sa PSE. So, pagdating naman sa non-listed, nilagay ko lang dito yung Prime Water because meron siyang mga services sa Luzon, and although hindi siya listed, yung owner kasi ng Prime Water previously is yung mga Villar, which is of course maraming stock sa PSE. Tapos yung Prime Water na acquire na to ni Mr. Lucio Ko, which is of course may significant ownership pagdating sa Costco and Pure Gold, no? And na-mention ko nga yan dun sa mga previous ko na mga Before You Buy series videos. So, maliit sila na competitor kasi hindi naman listed tong Prime Water tapos talagang sobrang laki talaga niya kung ikukumpara natin sa Maynilad. So, na-mention ko lang din dito because isa sa mga known na mga brands yan pagdating sa Luzon area. And naging mainit na company yan dahil may mga issues tapos may mga problema siya before. So, pagdating naman dito sa positive catalysts for Maynilad, meron lang akong i-mention na tatlo na sa tingin kong importante, although sobrang dami namang pwedeng positive catalysts. Ito lang yung para sa akin, may significance pagdating sa company. So, pinakauna sa lahat, business efficiency. So, nakita nyo naman dun sa donut chart ng expenses, no? Sobrang laki nung kanilang core operations and plant maintenance, no? Nasa 41.7%. Masasabi nating eventually siguro magiging kalahati yan, no? That's why it's a big positive catalyst pagdating sa Maynilad pag nagkaroon sila ng business efficiency kasi for every percent na mababawas nila dyan sa core operations and plant maintenance, sobrang laking nun, diba? Sobrang laking plus nun para sa mga shareholders kasi mas lalaki yung income ng Maynilad kung mas less yung expenses nila, no? Hindi natin alam, diba? Malay mo, eventually magkaroon ng technology na hindi na sila masyadong magre-rely sa Meralco para sa electricity nila. Let's say for some reason makapaggawa sila ng solar generated na electricity. So kahit paano makakabawas yun sa core expenses nila, 'di ba? Or di kaya makapag-upgrade sila somehow ng mga machines nila, ng mga plants nila para mas maging efficient yung pag-handle nila ng tubig, yung pag-sanitize nila ng tubig. So pwede pang mas mapaonte yung expenses nila doon, 'di ba? So of course, sobrang big deal 'yan, 'di ba? Kahit sabihin natin maging 35% lang 'yan yung expenses nila pagdating doon sa core operations tapos plant maintenance. The second one is better funding sources. So, yung Maynilad kasi, no, since it's a large company, tapos talagang grabe yung kailangan nila na investment pagdating sa infrastructure kasi syempre ang dami nilang nire-repair, ang dami nilang mine-maintain, ang dami nilang kailangan i-upgrade. So, essentially, in order to do that, kailangan talaga nilang umutang, 'di ba? For funding ng mga bagay na 'yon. Ngayon, isa sa mga catalyst for Maynilad kapag nagkaroon sila ng better funding sources kasi mas magiging competitive yung pag-acquire nila ng funds na 'yon para gamitin sa business. And ito nga sa report nila mismo galing, so from S&P Global Ratings, no,
itong Maynilad rated siya as medium green under the S&P's Climate Transition Assessment. So, nag-a-align with the international ESG standards. So, sa mga hindi kasi nakakaalam, itong ESG standards na to, no, sa global business kasi na industry, yung mga companies na sumusunod dun sa mga international regulations, kagaya nitong ESG standards, mas pinapansin sila or mas pabor yung mga global investors sa kanila. So, big plus yon somehow sa Maynilad pag masosustain nila tong rating na to or pwedeng, let's say, mag-upgrade pa sila sa mga ibang ratings kasi when the time comes na kailangan nila ng better funding, hindi magdadalawang isip yung mga international investors or mga global funds na iabot yung pera na yun sa kanila kasi sumusunod sila sa mga standards or mga rules ng global na businesses, no? And ito rin sa SEC Green Equity Label. So, Maynilad was recognized as the first Philippine Green Equity Label recipient. So, sinasabi na more than 50% ng revenue and investments ng Maynilad is nagso-support sa environment, no, sa sustainable activities. So, syempre, kung yung negosyo nila is talagang hindi lang basta pumipera but nakakatulong din somehow sa environment, ito nga, yung mga standards na hinihingi ng mga global investors or mga institutional investors. So, pabor for Maynilad yun. As long as ma-maintain nila or mas maging better pa yung kanilang rating. So, the third one, further expansion. So, ito nga, napakita ko yung sa map kanina ng mga areas kung saan yung concession area ng Maynilad, no? So dito sa revenue donut chart nila kanina, nakita nyo naman, service outside Metro Manila is 1%, diba? So, di naman natin masasabi, no, in the future, kung may ma-acquire pa ba sila ng mga ibang companies, ibang brands, ibang subsidiaries under them, tapos mas mag-service pa sila sa iba't ibang area sa Luzon, diba? So, ibig sabihin, mas makakadagdag pa yun sa revenue and sa income ng company. So, pagdating naman sa negative catalysts, ganun din. Meron din akong i-highlight na tatlo. So, the first one, increasing expenses. So, syempre, kabaliktaran ng kanilang business efficiency. So, sobrang laki talaga, di ba? Ng 41.7%, halos 42%, masasabi natin na ayun talaga yung kabuuan na expenses ng negosyo nila. So, kung hindi sila magiging efficient sa core operations nila, isipin nyo na lang pag naging 50% yan, yung expenses nila, di ba? Or lumobo pa. Ibig sabihin, sobrang laki yung ginagastos nilang pera pagdating dun sa pag-operate ng negosyo. So, alam naman natin pag dumadami yung expenses mo, tapos hindi naman dumadami yung revenues, of course, mas liliit yung net income nila, di ba? So, you could look at different segments ng donut chart na to and there are several ways na makaka-affect sa mga segments na to para mag-increase yung binabayaran nila dyan, tapos expenses. So, syempre, negative catalyst yun para sa Maynilad kasi wala namang negosyo na gusto nilang lumalaki yung expenses, diba? Kasi nagpapalit ng net income yun. And the second one, high interest rates. So, how does high interest rates negatively affect Maynilad? So, I already talked about this sa video ko sa Before You Buy PLDT or Before You Buy TEL na video. Pero sa mga bago pa lang sa channel na to, explain ko lang ng saglit kung ano ba yung negative effect sa company kapag merong high interest rates. So, ito, pinag-usapan ko sa Maynilad na video, pero pwede mo pa rin ma-apply yung principles at yung concept nito sa mga iba't ibang negosyo, no? So, halimbawa, yung isang negosyo ay may 100,000 pesos na loan and sabihin natin for this year, yung interest rate is 3%. So, ibig sabihin, syempre, ang kailangan bayaran dun sa 100,000 na loan na yon is 3,000 pesos. Yun yung interest eh. So, syempre, if next year or sa mga susunod na taon, tumataas yung interest rates, let's say naging ng 4%, naging ng 5%. So, hindi na 3,000 yung babayaran dun sa interest. So, syempre, magiging ng 4,000, magiging ng 5,000, depende dun sa interest rates. So, of course, you get it kung bakit masama na tumataas yung interest rates or bakit masama if prolonged na mataas yung interest rates for a financial period. Kasi, instead na 3,000 lang yung babayaran, magiging 4,000 or 5,000, diba? So, sayang nung 1,000 na napupunta sa pagbayad utang or yung 2,000. So, for Maynilad, approximately around 98 billion pesos yung debt. Tapos, yung binabayaran nila dun sa interest payments lang is nasa 2.3 to 2.5 billion. No? So, depende kung saan mo titingnan. So, in terms of percentage, maliit lang kasi they were able to
get siguro good interest rates dun sa mga utang nila. Pero di natin masasabi, 'di ba, kung tumaas yung interest rates tapos may mga magiging utang pa sila next time. So sino makakapagsabi baka yung interest payments nila umabot na ng 3 billion pesos, 'di ba? 3.5, 4, di natin masasabi 'yan. So isipin niyo 'yun, sayang din, 'di ba, yung 500 million pesos, 1 billion, 1.5 na pwede pa sanang mapunta sa ibang bagay kagaya ng pag-improve ng business efficiency, or pwede pang mapunta sa mga investors as dividends instead na napupunta lang para sa interest payments. So the third one, which I think is very important, lalo na sa mga companies na kasing laki ng Maynilad tapos talagang heavily regulated yung industry nila. So, regulatory changes. So, isa sa recent example nito, of course, is SEC pa rin, no? So, hindi na na-extend yung coal contract or mining contract nila. So, nagkaroon ng issues pagdating sa SEC tapos talaga nag-drop yung stock price, no? And hanggang ngayon, hindi pa rin finalized kung kanino talaga mapupunta yung mga coal contracts. So, syempre, hindi naman sa sinasabi natin na mangyayari na magkakaroon ng regulatory changes pagdating sa kontrata ng Maynilad. Pero, syempre, there's always a risk, 'di ba? Kasi hindi naman natin masasabi kung mahanapan sila ng kung anong issues para pwedeng magamit ng gobyerno or ng regulators para ma-negatively affect yung business nila. There's always that risk. And ito nga, sinong makakapagsabi, 'di ba, na for instance, yung concession area nila mabawasan, 'di ba, mapunta sa ibang negosyo, sa ibang corporation because of regulation, no, down the line. So, instead of them expanding yung business nila or maintaining because of regulation, because of negative issues, pwedeng mabawasan. So, ayun lang guys. That ends the before you buy video for Maynilad. Let me know in the comment section kung anong tingin nyo sa stock na to. And if you haven't watched yung mga ibang video ko sa before you buy series, click towards the upper right, stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.